Amazing morning, Team MVP Eagles! Thank you so much, Mentor Ira. Palakpakan naman natin. Virtual clap ka naman dyan kay Mentor Ira. Isipin mo yan, ha? Nasa Houston, Texas. Ano oras dyan ngayon, Mentor Ira? If I'm not mistaken, 4 a.m. Pero nandito siya ngayon present sa Zoom and nag-host pa, diba? So thank you for hosting, Mentor Ira. And thank you po sa lahat ng MVP Eagles mentors na present ngayon. Alam ko po busy kayo. Pero thank you for giving time and ang aking i-share po ngayon, kasi nag-start tayo this week, di ba? EMC, Eagles Masterclass, nag-start tayo this week. Mindset ang inuna. Tapos, kahapon, more on the skills, di ba? Kung ano kailangan mong gawin sa I Am Worldwide. Ayun po, ang i-discuss ko is kung ano yung kailangan mong iwasan. Kung ano yung hindi mo gagawin. Okay, excited na ba ang lahat? Pero bago ang lahat, bago ko i-share yung screen ko, again, tama yung sabi ni Mentor Ira, I am Grace, I'm a nurse by profession, currently doing the business full-time. Ayan, so thank you po sa inyong time and deadly pitfalls in network marketing. 10 major reasons why people fail in MLM. Ano yung MLM? Multi-level marketing. Meron ba dito hindi alam kung nasang business siya ngayon? I believe alam naman natin no, na network marketing yung business na ginagawa natin. Ayan. So una sa lahat, making themselves the issue. Alam mo yung me, direct to the point na tayo para mabilis. Ito ang number one pitfall. So ito yung kailangan nating iwasan. 'Di ba? Making themselves or ourselves the issue. Bakit? Yung business po kasi na ginagawa natin, it's a people business. 'Di ba? Alam naman natin, hindi kaila sa lahat na we deal with a lot of personalities. Iba-iba tayo ng DISC, iba-ibang personalities, iba-ibang backgrounds, and iba-iba rin ang pinanggalingan na culture. So, kailangan po tanggalin natin yung personal issues natin. Kasi may iba dito, for sure, no, dumaan tayo sa phase na wala tayong tiwala sa sarili, may mga self-doubts. Dito po sa negosyong to, hindi pwedeng puro ikaw. 'Di ba? Lagi ko nga sinasabi, it's not all about you. Lagi ko rin nire-remind sa sarili ko 'yon. Kasi innate sa tao na ang concern lang niya, sarili niya. Pero kapag ikaw, puro sarili mo rin lang ang iniisip mo, ang magiging organization mo, gano'n din yung magiging mindset. Magiging katulad mo rin sila. Okay, tandaan mo mentors, okay lang 'yan. We all have our weaknesses and strengths. Pero tatandaan natin na we are all a work in progress. Lalo na kung ikaw po ay bago pa lang sa ginagawa nating business, baka nako-compare mo yung sarili mo sa ibang tao, yun ang wag mong gagawin. Bakit? Kasi iba-iba tayo ng level, 'di ba? Wag mo i-compare yung sarili mo sa nauna na sa'yo, 'di ba? Kasi lalabas talaga yung insecurities mo, lalo na kung inaaral mo pa lang yung business. So ito yung kailangan nating iwasan na una 'no, yung gagawin mo yung sarili mo yung issue. Ngayon, hindi lang po yun. Isa-isahin natin kung ano yung mga personal issues natin. First is physical issue. Yung insecurities natin, like for example, pwede mong sinasabi mo na, naku, sila lang ang makapagpa-pay in dyan, malaki sila kumita kasi maganda sila, kasi maputi sila, kasi mukha silang mayaman, mukha silang mabango, alam mo yung mga ganon? Kasi mataba ako or payat ako, kasi maliit ako. Alam mo yung, yung physical insecurities mo, do'n mo dinedepend yung value mo, 'di ba? Kaya hindi mo nakikita na kaya mo naman magpa-pay in. Bakit? Kasi binigyan tayong same capacity ni Lord. Always remember mentors 'no, negative thoughts won't lead to positive results. Embrace mo kung sino ka, embrace mo yung binigay na qualities, lalo yung physical qualities na binigay sa'yo ni Lord. Tatandaan mo po na ang pagyaman wala yan sa itsura. Okay? Wala sa physical appearance 'yan. Alam niyo kung nasaan? Nasa confidence. Nasa confidence mo 'yan, nasa mindset mo 'yan, okay? Eto, hindi ko alam kung narinig na 'to ng lahat, I believe marami pong bago dito. Pero kung kilala niyo po si Mentor Arian, one of our top mentors, Mentor Arian Fernandez, sabi niya, yung famous line niya 'no, "Hindi ka pangit, wala ka lang pera." Naniniwala ba kayo? Type 100 if you agree. Tama, 'di ba? Kung nakita mo yung mga itsura ng mga top mentors natin dati, hindi sila pangit, pero mas sobrang gaganda at gagwapo na nila ngayon. So tama yung sinabi niya, hindi ka pangit, wala ka lang pera, 'di ba? Kung ikaw nagsisimula ka, tignan mo yung sarili mo sa salamin ngayon, kasi yan yung worst version mo.
Kasi start ka sa I Am Worldwide, mag-i-improve ka hindi lang physically, mentally, lahat mababago sa'yo, 'di ba? So, 'yun ang panghawakan mo, 'di ba? Kaya eto po, another fear, hindi lang sa physical, I mean another issue, yung psychological issues natin 'no. Alam niyo po yung fear, alam mo ibig sabihin ng fear, yung mga what if natin sa buhay, 'di ba? Sabi nga, isa sa meaning ng fear ay false expectations appearing real. Yung natatakot ka na, hindi pa naman nangyayari. 'Di ba napaka-nonsense? Alam mo yung nawo-work up na yung ano mo, yung nase-stress ka na, hindi pa naman nangyayari mga bagay-bagay na kinakatakutan mo, 'di ba? Huwag niyo pong kakalimutan 'to, 'pag may fear ka, wala kang fear, Wala kang fear kapag may fear ka. Bakit? Kasi imbes na nagagawa mo yung mga bagay na kailangan mong gawin, dahil natatakot ka, hindi mo siya ginagawa. So, walang progress. 'Di ba? Yung mga goals na hinihit mo dahil natatakot ka na ma-reject, natatakot ka na kung ano-ano iniisip mo na hindi pa naman nangyayari, hindi na nangyayari talaga kasi hindi mo na siya nagawa, 'di ba? And yung fear na yan, marami pang categories yan. Unahin ko yung shame. Ano yung shame? Yung hiya. Sino dito yung mahiyain? Ako po mahiyain ako. 'Di ba? I believe meron dito. May mga mahiyain din na katulad ko. Yung mga top mentors natin, mga mahiyain yan na nag-start. 'Di ba? Pwedeng professional ka sa labas. Ang background mo, pwedeng doktor ka, engineer, architect, nurse. Pwedeng professional ka. Dahil professional ka, iisipin mo nakapagtapos ako, professional ako eh. 'Di ba? Nakakahiya magbenta-benta, baka sabihin ng mga kilala ko, baduy ako. May gano'n. May mga gano'n tayong mga issues, yung mga kinakatakutan natin na kung ano yung iisipin ng iba, nakakahiya, kesyo ganyan, 'di ba? Puwede rin namang sabihin mo, "Mens, nakakahiya, mahirap lang po kasi kami. Paano maniniwala sa'kin yung mga prospects ko? Eh, ako nga mahirap pa." 'Di ba? Tandaan mo mentors, kaya ka nga nag-I Am Worldwide kasi I Am Worldwide ang solusyon sa matagal ng problema ng tao sa pera. Regardless kung professional yung ma-invite mo o hindi, yung I Am Worldwide, yung opportunity na makakapagpabago ng buhay sa nila. Okay? Clear ba yon? Kasi minsan napipigilan tayo ng hiya natin eh, yung mga kinakatakutan natin. Kailangan kasi tanggalin natin yun eh, yung hiya sa sarili, hiya sa ginagawa mo negosyo na feeling mo hindi mo deserve na nandito ka. 'Di ba? Tandaan mo, I Am Worldwide ang solusyon sa lahat ng problema ng tao. Bakit? Health-wise, opportunity-wise, sakop na niya lahat eh. Ano nakakahiya dun? 'Di ba? Hawak mo yung opportunity na puwedeng magbago ng buhay niya. So, kailangan nating tanggalin yung hiya, mentors. Lagi sinasabi ng mga top mentors natin, kailangan kumapal ang mukha mo kung gusto mong kumapal ang bulsa mo. 'Di ba? Saka mo na lang panipisin yung mukha mo kapag makapal na yung bulsa mo, 'di ba? Dadating tayo diyan. Pero 'wag kang mahihiya na ang ginagawa mo ay network marketing. Bakit? Kasi this is the highest paid industry sa buong mundo. Clear ba tayo do'n, mentors? Type 10 if naniniwala ka na highest paid industry ang network marketing. Ayan, thank you po sa mga nagpa-participate 'no, na-appreciate ko po yung pagpa-participate niyo kahit sa comment section. Next natin, bukod sa shame, meron tayong tinatawag na alam niyo na 'to, rejections. 'Di ba? Alam naman natin rejections are normal. Kasi kahit nasa MLM ka, wala ka man sa I Am Worldwide, may rejections pa rin. 'Di ba? Hindi naman siya mawawala. Meron ba dito ayaw ma-reject? Type 200 kung ayaw ma-reject. Buti naman wala nagta-type, 'di ba? Kasi kung ayaw mong ma-reject, wala namang problema, eh, 'di 'wag ka na mag-invite para wala kang income, para wala kang result. So, ang gusto natin mentors, yung may income tayo kahit nare-reject tayo o yung wala. 'Di ba mas okay na yung nare-reject ka? Kasi una sa lahat, ibig sabihin ginagawa mo yung negosyo. Kaya kung kahit bago ka, nare-reject ka, ibig sabihin ginagawa mo si IM. Kaya mag-enjoy ka, mag-enjoy mo lang yung process, 'di ba? I-celebrate mo yung rejections na natatanggap mo ngayon. Kasi ibig sabihin, growth 'yan on your part. Maging proud ka. Kasi ibig sabihin nag-invite ka, kaya ka na-reject. 'Di ba? Usually kapag nare-reject kasi tayo mentors, ang akala natin talo tayo, 'di ba? Sa umpisa naman alam ang iniisip natin, mindset natin, kaya tayo nare-reject kasi natalo na tayo.
Ayaw na nila eh, hindi na magjo-join yan. 'Di ba? Kailangan ang mindset natin, kapag nare-reject tayo, panalo tayo. Bakit? Kasi kapag na-reject ka, sino nag-grow? Ikaw. Maawa ka dun sa taong nag-reject sa'yo. Bakit? Kasi siya yung nag-reject dun sa opportunity na pwede makapagpabago ng buhay niya at saka ng pamilya niya. Kaya wag na wag natin kakatakutan yung rejections, mentors. May mga taong gugo sa'yo, may mga taong hindi. Okay lang, i-celebrate mo yung mga taong willing pakinggan yung business, yung willing sumali at aralin yung negosyo. Huwag ka mag-focus dun sa mga taong ayaw. Okay? Ang daming tao sa buong mundo. Tapos magfo-focus ka sa ayaw. Sayang naman. Okay? Next, bukod sa rejections, meron din success. Do you believe na merong mga tao na ayaw ng success? Alam niyo ba yun, na may mga taong takot sa success? Di ba wala namang taong yung gustong maging pabigat o gusto maging mahirap buong buhay niya. Siyempre si Lord, ang gusto niya, maging successful tayo. Tama? Pero may mga taong takot sa success. Bakit? Kasi ang success, mataas ang demand niya sa taong successful. Di ba pag successful ka, taas ng demand. For example, Mentor May. First Crown Diamond. Taas ang demand kay Mentor May. Di ba? Top 1 siya na I am worldwide, the best company sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mataas yung expectations. Yung iba, natatakot. Kaya kahit gusto nila maging successful dahil ayaw nila yung kaakibat na responsibility ng pagiging successful, hindi na lang. Ayaw na lang nila. 'Di ba? Naalala niyo yung sa Spider-Man na movie? 'Di ba sabi doon, great power comes with great responsibility. Kaya yung mga tao gustong maging successful, kailangan i-embrace mo na may responsibility siyang kasama. Hindi pwedeng successful ka lang na wala lang, kaway-kaway ka lang, 'di ba? Meron kang responsibility, obligation mo 'yon to inspire a lot of people. Kaya ka binibless ni Lord. Okay? Clear 'yan? And syempre, bukod sa fear, meron ding mind tricks of lordliness. Alam niyo yung lordliness, yung superiority. Yung ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Yung pwede kasing professional ka o kaya mayaman ka sa iba, mataas ang posisyon mo, mataas ang tingin mo. Naka-experience na ba kayo dito ng mga VVIP? Baka may mga nakausap na kayo na VVIP na tao na pag tinok mo, gusto ang diretsong kakausapin, sila press, sila VP. May mga ganyang klase ng tao. 'Di ba? VVIP, diretso sa BODs ang gusto. Always remember, mentors, dito sa negosyo natin, hindi pwedeng mapagmataas ka. Kailangan always humble lang tayo. Dahil kahit gaano ka kayaman, mas mayayaman sa'yo. Kahit gaano ka katalino, may mas tatalino pa sa'yo at mas gagaling pa sa'yo. Kaya kailangan humble lang tayo sa ginagawa natin business. Okay? Next natin ay current life situation issue. Yung mga life dramas natin. Diba? Sa network marketing, ito take note sabi nila, sa network marketing, dapat ang drama 1% lang. 1% lang ang drama. 80% nandun ka nakafocus sa building. Tapos yung 19% training. So 1% lang ang drama, dapat hindi mo na nga nararamdaman yun eh. Diba? Huwag ka dun magfo-focus. Focus ka sa building saka sa pagtitraining. Okay? Ang MLM or network marketing, people business siya. Dapat din mentors, magaling ka makisama. Okay? So, kailangan natin tanggalin yung mga excuses natin. Mga kasi natin, excuses. Bakit? Kasi yung life drama, lahat, given naman, lahat po tayo, mga mentors, may pinagdadaanan sa buhay. May mga pinagdadaanan kayo na hindi ko naman alam. May pinagdadaanan ako na hindi nyo alam. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero saan tayo dapat nakafocus? Sa solution. Huwag dun sa issue. Okay? Imbis na gawin mo yung gawin natin siyang excuse, mas maganda kung yung pinagdadaanan mo, gagawin mo siyang motivation. 'Di ba? Bakit? For us to be able to move forward. Kalimutan na natin yung kasi-kasi. 'Di ba? Nasa I am worldwide na tayo eh. Itodo na lang natin. Kaya nga sabi dito, warning, you are entering a no drama zone. Be prepared to leave your baggage behind and become the beautiful, empowered being you were born to be. Huwag kang mag-focus dun sa mga weaknesses mo. Focus ka sa strength mo. Focus ka sa vision na binigay ni Lord na kung sino ka, sino ikaw, yung best version of you, dapat dun ka nakafocus.
Okay, so next na number 2, small time attitude. Your attitude determines your direction. 'Di ba sabi nga dito, there is no such thing as small-time business, only small-minded business people. Alam niyo po ba what separates the top income earners, yung mga top earners natin to non-earners? Alam niyo kung ano? Yung attitude. Ano ba yung attitude? It's how you look at things. How do you perceive yung business ba natin dito sa I Am Worldwide? Minsan kasi kino-compare natin siya sa mga traditional business eh. Guilty ka ba doon na nako-compare mo si IM sa traditional? Minsan iniisip mo kapag traditional business owner yung kausap mo, ay mayaman na yan, hindi niya na 'to kailangan, 'di ba? Pero I believe, marami na tayong business owners na ano, na mentors na kasama dito sa MVP Eagles na lang. Alam niyo ba na may mga billionaires tayo na mga mentors dito, mga business partners natin, sa Eagles pa lang ha. Eh, nung pumasok si Black Diamond mentor Lynn Macanas, 'di ba nabasag 'yun? Na hindi kailangan ng mga business owners 'to. Isipin mo CEO of 8 companies, pero ginagawa si I Am Worldwide. Nagtatak pa dito sa I Am Worldwide, 'di ba? Grabe bumulusok yung naging team nila. So, hindi siya small time kasi mga big time na tao ginagawa siya, eh. 'Di ba? Yung mga billionaire mentors natin na nandito mismo sa team, binibigyan ng oras yung business natin. Small time ba yung 198,800 na capital, pero ang kikitain mo, milyon, tapos wala kang overhead expenses. 'Di ba? Ano lang puhunan mo? Internet, magandang cellphone, yun lang. 'Di ba? Tapos online-online ka lang. Wala kang babayaran na tao, wala kang puwestong kailangan na rentahan. Sobrang ganda po ng negosyo natin 'no. So, 'wag natin siyang i-treat as small time. Sa totoo lang mentors, yung traditional business, yun yung small time. Alam mo kung bakit? Kasi 'pag na may traditional hindi ko po tinitira yung mga may traditional businesses dito, okey po yan may traditional business ka. Pero may advantage ka kung naka-join ka sa I Am Worldwide, 'di ba? Kasi mas naintindihan mo na hindi enough yung traditional. Bakit? Kasi yung traditional business owners, ang natutulungan mong empleyado, you just help them to survive. Bakit? Fixed income sila, eh, 'di ba? Fixed ang sahod nila. Pero ikaw na nandito ka sa I Am Worldwide, pwede kang makatulong sa maraming tao. Katulad natin na ordinaryong tao na hindi kailangan ng malaking puhunan para makapag-start ng negosyo. 'Di ba? Alam mo kung ano yung nabibigay mo? Nabibigyan mo ng value yung ibang tao na makatulong din sa ibang tao. Na katulad natin na ordinaryo din, na pwedeng mabago yung buhay nila. 'Di ba? Kasi kung magiging empleyado rin lang sila, ano dun, significant change ang mangyayari. Fixed income eh, alam naman natin walang yumayaman sa pagtatrabaho. Kaya dapat ngayon pa lang, kung meron pa po dito mga bago na iniisip na ang business po natin ay small time, kailangan mo na siyang baguhin, okey, yung mindset mo. Eto na lang, pakita ko po yung ano 'no, yung mga business partners natin. Ay sorry, nakikita ba? Ayan, ito top achievers natin. Hindi po 'to updated na ha, kasi kaka-crown diamond lang ni Mentor Shirley May. Si Mentor May, magkano ang potential income niya since crown diamond siya? 2.5 million per week. Hindi ba per month yun, per week. 'Di ba? Isipin mo kung gaano kalaki yun. Paano mo gagastusin 'pag kumita ka ng gano'ng kalaki? Sabi nga niya nung nag-share siya kailan lang 'di ba dun sa Eagles Kickstart, yung 3 million na shopping, ano pang bibili niya dun, eh, halos lahat meron na siya. 'Di ba? And wala naman siyang ibang ginagawa, wala siyang ibang kahit anong traditional business, I Am Worldwide lang ang nag-provide sa kanya nun, 'di ba? Magkano na ang kinita niya? Ano na siya, nasa $3 million circle na siya. Ang lupit, 'di ba? Hindi na basta hindi na basta peso, dollars na. 'Di ba, Mentor Peach nagpapatayo for story resort. Hindi lang basta bahay, 'di ba? Yung mga top mentors natin, nakikita naman natin yung mga result nila. So, sila palang living proof na kung anong kaya ibigay sa atin ng business. Okay? So, ayan, pag ikaw na panghihinaan ka, isipin mo lang kung ano yung pwede mawala sa'yo pag nag-quit ka sa I Am Worldwide. Yung nakuha nila na pwede mo makuha, hindi mo na yan makukuha pag nag-quit ka sa IM. Okay? So, stop na natin yung small time attitude. So, what do we have to do? Una, study the marketing plan.
Para maintindihan mo kung gaano kaganda yung negosyong ginagawa natin, aralin mo mabuti yung marketing plan ni I Am Worldwide. Okay? Associate yourself with your mentors. Dapat willing ka to be trained and willing ka to be taught. Kailangan willing ka makinig. Okay? Kailangan gusto mong matuto. Kailangan makikinig ka talaga pag tinuruan ka ni mentor at magbibigay ka rin ng time. Okay? Overall, attend trainings regularly. Kasi yun lang naman ang makapagpalalim ng foundation natin dito sa business eh. Bakit meron dito for sure, may mga napa-join ka, wala ngayon sa training. May napa-join ka, nagbigay lang ng pera, napadala mo yung products, tapos na. May communication pa ba kayo? Pwedeng wala na. 'Di ba? At sendan mo na link, hindi nag-attend ng training. Bakit? Bakit small time ang tingin nila sa I Am Worldwide? Basically, kasi hindi nila naintindihan kung ano pang kaya ibigay sa kanila ng business. Kaya ikaw na nandito na naiintindihan mo kung gaano kaganda si I Am Worldwide, kaya tayo dapat yung mag-e-effort na ipaintindi sa kanila kung ano yung pwede nilang makuha sa business. Okay? So attend trainings regularly and don't take it for granted. Don't take for granted our I Am business. 'Di ba? Lalo na kung member na tayo. Lahat naman dito member po, 'di ba? Kasi ang dami-dami gusto mag-join dito sa I Am Worldwide pero di magawa ng paraan. Ikaw member ka na, ano na lang gagawin mo? Hahatawin mo, ima-maximize mo na lang yung business. Jade ka, maximize mo. Meron nga copper, silver na pagpa-pay in ng Jade eh. Meron nga tayo dito copper, nag-start eh, ngayon diamond mentor na. 'Di ba? Depende kung paano mo ima-maximize yung business, yung opportunity na binigay sa iyo ni Lord. So, doon mo siya maiintindihan, hindi basta small time, yun yung ginagawa natin. So, for you to prosper, take the business seriously. Yung IM po, hindi siya get rich sure. Sorry, hindi siya get rich quick. Okay? Pero get rich sure siya. So, dapat ma-change yung mindset natin. Okay? Kung seseryosohin mo siya, pwede ka talagang kumita ng malaki dito. Pero hindi dapat magsa-stop doon. Okay? Kailangan mo mag-build ng ibang tao para mag-grow din yung business nila. So, kailangan aralin mo yung negosyo para mas maintindihan mo. Kailangan accept the fact na MLM has created most millionaires, even billionaires, compared sa lahat ng industry. Okay? Dapat alam mo yung difference na pyramiding versus network marketing. Diba? Reminder lang, mentors, yung IM po, it's a billion-dollar industry. So, ano na lang kailangan natin gawin? Diba? Dream big. Push yourself to become better every day. Paano? Through attending yung ganitong trainings, di ba? Para mas nababaon ka sa business na ginagawa natin. Sabi nga ni VP, no? The more you know, the more you can represent the business. The more you know, the more you can defend the business. The more you know, the more confidence you have. So yung confidence, lalabas yan, automatic yan, kapag alam mo ang ins and out of the business itself. Okay? Tandaan natin, mentors, hindi lang about pera. Okay? I'm Worldwide, hindi siya pera-pera. It's about transforming lives. 'Di ba? Yung mga buhay na mababago mo through this opportunity. Kaya dapat di small time ang tingin mo. Dahil dito mo magagawa yung purpose mo. 'Di ba? Ano yung purpose mo? Makatulong sa ibang tao. And next, number 3, reinventing the wheel. Ayan. So, alam naman po natin, bawal tayo mag-reinvent ng wheel. Bakit? Si I'm Worldwide, system na siya. May sistema na. Ano na lang kailangan natin gawin? Susundin na lang natin yung sistema. Pag ang sistema may result na, ibig sabihin, effective siya. So, babaguhin mo pa ba yung sistema? Magre-reinvent ka pa ba? Hindi na, di ba? Bakit ang mga tao nagre-reinvent pa ng wheel? Gusto pang mag-explore ng mga bagong system kasi hindi sila nag-attend ng trainings. Hindi nila naiintindihan. 'Di ba? Resisting change. Alam naman po natin, change is the only constant thing sa mundo. 'Di ba? So pag na-resist mo yung change, ayaw mo magbago, mapag-iiwanan ka. Tama? Not applying yung mga natutunan natin, making shortcuts. Hindi po pwedeng dadaan ka sa shortcut kasi lahat po ng bagay may proseso. Kung i-shortcut mo yung mga bagay, believe me, madali ka mawawala kasi hindi ka dumaan sa tamang proseso eh.
Trend hoarding. Ito po yung pag may bagong trend ka na nakita, uy, effective sa ibang team to. Gawin natin. O mamaya may iba na naman. Alam mo yung hindi pa nagiging effective sa'yo, may nakita ka na naman na trending sa ibang team, sa ibang mentors, gagayahin mo na naman. Kapag po sa team ninyo, like for example, sa Team Eagles, may sistema na tayo na effective naman sa atin. Stick ka doon. Walang problema kung gusto mong mag-initiate ng ibang bagay. No problem, may gusto ka i-try. Try mo sa sarili mo, kung effective, share mo. Kung hindi, wag na. Pero pag sinabi na sa'yo ni mentor na wag mo na simulan yan kasi nagawa na namin at hindi yan effective, sumunod ka. 'Di ba? Usually po kasi sa network marketing, yung mga hindi kumikita, usually yung matitigas ang ulo. Imbes na mag-yes mentor, kung ano-ano pa rin nire-reinvent nila. Next, stealing invites or distributors. I believe sa Eagles, walang ganito, no? Bawal yung ganito eh, stealing invites, di ba? Alam naman na po natin yung code of ethics, alam na natin yung protocol. Dapat, kapag alam mo nang na-invite ng iba, hiya mo na yun sa kanila. 'Di ba? Kung hindi sa'yo yan binigay, hindi ikaw nag-invite yan, hindi kayo para sa isa't isa. Okay, tanggapin mo na yun. Kaya, iwasan po natin yung ganito. I believe mababait sa Eagles eh, kaya hindi natin to problem. So, ano kailangan natin gawin? Kailangan natin mag-attend ng trainings. Sa pansin nyo, more on attend trainings. 'Di ba? Para mas maintindihan mo kung bakit kailangan mo tong gawin. 'Di ba? Kaya makita mo yung value na ginagawa mong negosyo. Next, procrastination. Ayan. Hindi po ba nakikita yung photo? Ayan, ito pala. Hindi ayun, sorry. Ayan, sabi nga dito, procrastination is the thief of time. Sa buhay po natin, no, lahat naman tayo equal. We have 24 hours a day. Meron ba dito 25? Bigyan ko 10K. Meron ba dito, type 1, kung may 25 hours ka? 'Di ba? Isa kang pinagpalang nila lang. Kasi lahat tayo may 24 hours. We have to spend our time wisely. Hindi puwede yung manyana habit, mamayana habit, 'di ba? Yung bukas na lang, sunod araw na lang, saka na lang, mamaya na lang, 'di ba? Kailangan po spend natin wisely. Kasi yung time, 'pag lumipas na 'yan, 'pag nawala na, hindi mo na maibabalik 'yan, eh. 'Di ba, pare-pareho lang po tayo ng oras. We have 24 hours a day. Huwag ka papayag na yung iba successful tas ikaw hindi. Kasi hindi mo na-maximize yung time mo. Hindi puwedeng gano'n, okey? Yan, yung mamaya na habit, yung extreme high expectations. For example, nag-send ng memo, hindi mo na-send agad sa GC. Kunyari, nag-send na, oh, naubusan ng products, tas nag-send ng memo, oh, may products na, pwede na ako muna sa office. Hindi mo na-send sa mga leaders mo, agad-agad. Sabi mo, mamaya na, naubusan na ng products, di sa'yo hinablad yung mga leaders mo kasi di mo na-send yung memo. O kaya yung may mga promo, yung mga ganun. Maliliit lang naman na bagay, pero kailangan 'pag nandito ka sa business, know your responsibilities. People have high expectations of you. You have to deliver, okay? Hindi puwede sabihin, "Mens, busy ako." Lahat naman po tayo busy. Depende kung saan anong pinagkaka-busyhan mo, tama? You waiting for results, kunyari sabihan sa'yo ng mentor mo, "Mens, kailangan mo na mag-sapphire, kailangan mo na mag-rank up." Sige mens, relax ka lang, ako hindi nagmamadali, eh. Alam mo yung hinihintay mo yung result mo imbes na gawan mo ng paraan. Hindi puwedeng gano'n, hindi ka po hihintayin ng rank up mo, hindi ka hihintayin ng sapphire mo. Kailangan gawin natin siya, 'wag mong ipagpabukas na. Kasi last year, kunyari naghi-hit ka last year ng rank, pinagpa-this year mo na, eh, 'wag ka ng papayag na hindi mo ma-hit this year. Naalala ko na nag-meeting kami ni Mentor Ikay. Please naman sa 2026 sana wala nang nagde-declare ng I am diamond kasi diamond na kami by that time. Kasi ang goal this year tapusin na natin, huwag natin ipagpa-next year, okey? So tulong-tulong tayo mentors sa mga results, 'di ba? Maganda dito lahat na nandito puwedeng tumulong sa'yo, eh, 'di ba? Lahat na nandito yan kita mo sa Zoom i-add mo lahat yan mababait, tutulungan ka yan sa pag-hit ng goals mo. Next, what to do to avoid procrastination. Surround yourself with people who motivates, inspires, and push you, who demands the best version of you. Sino yan? Mentors mo, mga crosslines mo dito sa team. 'Di ba? Sila yung magmo-motivate eh. Pwede na panghihinaan ka, lapit ka sa team, dun ka mag-recharge. Hindi yun na panghihinaan ka na nga, nane-negative ka, mas lumapit ka pa dun sa nagne-negative sa'yo, mas sinasamahan mo pa.
'Di ba? So, kailangan i-surround mo yung sarili mo sa mga taong magpu-push sa'yo. Okey po? Surround yourself with reminders of your dreams and goals. Ayan, yung mga dreams dapat nasa mga cellphone natin 'yan, nasa kung saan lagi mo nakikita. Basta yung makapag-remind sa'yo na, "Ay, may hinihit nga pala ako, kailangan kong trabahuhin 'to." Para maiwasan natin yung procrastination. Kasi once na nawala na yung oras na 'yan, manghihinayang ka na, 'di ba? Kasi hindi na mababalik 'yan, eh, sayang. So next natin, number 5, neglecting retail sales. They don't buy the products. Malupit niyan, contrary to the be the product of your product. 'Di ba lagi tayong sinasabihan, be the product of your product. Nakakahiya kaya kung ikaw inuubos, sinisipon. Bakit? Kasi hindi ka nagba-barley, hindi ka nag-Immunergy, 'di ba? Nakakahiya kasi health products yung ano mo, ino-offer mo tapos ikaw hindi ka healthy tignan, 'di ba? Kaya kailangan be the product of your product. Kaya gawin mo, bili ka ng products, mag-maintain ka monthly. Dapat habit po ang pagbili ng maintenance sa IM Worldwide, okey po? Maintain monthly kung ayaw mong maubos ang waiting points mo. Sa mga hindi po nakakaalam, nauubos po ang waiting points. Depende sa pag-maintain niya rin 'yan. Kaya huwag kang papayag na hindi ka makapag-maintain every month, okey po? They don't promote the products. Alam mo yung okey lang naman kung sabihin mo na user ka lang. Pero hindi mo kasi masasabi, eh, baka mamaya may mga friends ka sa Facebook, may kakilala ka, kapitbahay ka, na puwede matulungan ng barley pero hindi mo prinomote yung product, never mo pinost, 'di ba? Nakita niyo po 'to? Unilevel Millionaire Circle. Isipin mo dito ka lang makakakita na puwede kang kumita ng milyon na passive, na wala kang ginagawa. Kasi hindi mangyayari 'yan sa employment. Kung nagwo-work ka ngayon, isipin mo diyan sa ginagawa mo mangyayari nakikita ka ng milyon ng wala kang ginagawa? Kung puwedeng mangyari 'yan sa ginagawa mo, eh, di sige kahit huwag kang mag-resign, no problem, diyan ka na lang. Kung hindi, focus ka kung saan mas importante, 'di ba? Kung saan mas magiging fruitful yung pagbibigay mo ng oras. Dito po sa business natin, ang dami nating ways of earning, mentors. Hindi reason na walang pamasahe. Eh, hindi na puwedeng maging rason sa'yo yun, ha, yung wala kang panggalaw. Bakit? Kasi ang daming ways of earning, eh. Para magawa yung negosyo, kailangan mo lang talaga siyang i-maximize. Ang worst kasi, may mga hindi natin alam, may mga iba hindi ginagamit yung products, 'di ba? Baka yung iba 3 years ka na hindi mo pa natikman lahat ng products ng IM Worldwide. Hindi puwedeng gano'n, 'wag mo ine-neglect yung retail sales. Retail sales, bakit? Kasi yan ang magbibigay sa'yo ng passive income, okey? Alam mo ba na puwedeng dumating yung time, mentors, na kahit walang mag-join, kahit wala kang mag-pay in sa'yo, puwede kang kumita ng uni-level na 7 digits. Alam mo ba yun? Pero kung tatamad-tamad ka, 'di ba? Sabi nga nila tamad na lang ang hindi kikita sa IM Worldwide, eh, tama? Eto mentors, paano mo ire-neglect ang retail sales? Eh, ultimo yung ano na, yung mga BODs na ang kumukuha ng mga brand ambassadors na hindi basta-basta. 'Di ba, lahat ginagawa na nila para madalian tayong i-market yung negosyo natin. 'Di ba, nagkalat ang billboard sa EDSA. 'Di ba, kanina lang nag-post si Ji Changwook, 'di ba kilala sa buong mundo. Ima-maximize mo na lang, eh. Imposibleng walang bibili sa'yo ng produkto, 'di ba? Bigyan ko kayo ng example, para ma-realize niyo kung magkano puwede niyong kitain. 'Pag bumili kayo ng products, nag-market kayo, nag-network kayo. For example na lang, ginagawa mo yung negosyo and you have 100,000 distributors under you. Kunyari bago ka pa lang, puwedeng hindi mo pa maarok 'yan, pero dadating 'yan. Dadating 'yang time na 'yan 'no, magkakaroon ka ng 100 distributors under your organization na nagme-maintain, magkano maintenance natin minimum, 3 boxes lang. Ang Alam sinasabi mo, nila sila 3 sinasabi ko, boxes per month, 3 boxes per month, you can earn 1.5 million per month 'yun, 'di ba? Paano mo paggagastusin 'yun? Wala ka ng ni-refer nun, wala ka ng ginawa nun, bumibili lang sila ng products.
dadating ka sa point na yun. Pero dahil hindi mo galing nagme-maintain ka as early as now, hindi mo siya ma-experience. Malabo ma-experience mo yan, di mo nga makuha mag-maintain eh, nine-neglect mo nga yung retail sales eh. 'Di ba? Kaya gano'n po ka-importante. Ang rebates natin, di na 'to updated. Isipin mo January last year pa ata 'to, ayan oh, monthly passive income. Ngayon mas malaki pa diyan. Dito po posible na kumita ka ng milyon na passive, okey? Nakabase lang po 'yan sa ino-order ng organization mo na products, okey? So next tayo, number 6, taking rejections personally. Sabi nga dito, successful people reject rejection. Rejection doesn't mean you are not good enough. It means the other person failed to notice what you have to offer. For sure, ano naman po, leaders na nandito, no? Meron bang hindi pa na-reject? Kaya tinanong ko na eh, for sure na-reject na yung mga nandito kasi ginagawa yung business. Huwag niyo pong i-take yung rejections personally. Bakit? Tandaan po natin na hindi siya personal attack sa atin. For example, yung best friend mo hindi nag-join first time na tinok mo. Hindi yan attack sa personality mo ha. Ibig sabihin lang nun, hindi pa niya nakikita na kailangan niya yung opportunity or yung produkto. Okay? Huwag mo rin isipin na yung rejection, bad sign siya. For example, bagong join ka, in-invite mo yung kapitbahay mo. Hala, hindi nag-join yung kapitbahay ko, hindi na ata ako para sa I Am Worldwide. Huwag ka na mag-isip. Huwag mong personalin pag hindi sila nag-join. Bakit? Kasi hindi naman po talaga lahat ng kakilala mo mag-join sa ganitong negosyo. Blessed ka kung naintindihan mo as early as now kung gaano kaganda ang I Am Worldwide. Kung hindi pa nila nagigets kung gaano siya kaganda, sayang, 'di ba? Pero hindi pa nila time. Hindi ibig sabihin nun, hindi na sila magjo-join sa'yo. Pwedeng hindi pa ngayon. Okay? Next, they think of rejection as a big roadblock. Ang rejection po, ang mindset natin, hindi dapat natin iniisip na ang rejection ay roadblock. Bakit? Kasi dapat iniisip natin na ang rejection, it's a redirection sa tamang tao. Roadblock siya sa maling tao, kaya ka ni-reject. Pero redirection siya sa tamang tao. Okay? Kasi huwag kang magfo-focus dun sa ayaw, ni-reject ka na nga, eh, naka-focus ka pa rin dun eh. Paano ka mafo-focus dun sa tamang tao na ibibigay sa'yo kung dun ka sa maling tao naka-focus, 'di ba? So, ang mindset po mentors 'no, the more na nare-reject ka, dapat the more na tumatatag ka. Hindi the more na nawawala ka kapag nare-reject ka. Okay? So, I hope 'no, wala naman na magki-quit dito dahil sa rejection. Kasi kailangan po, yun ang gawin mong fuel para mas tumatag ka sa ganitong negosyo. So, ano kailangan natin gawin? Dapat SW4 next. Some will join, some will not. So what? Someone's waiting. Next ka na. Huwag ka mag-focus sa ayaw. Ang daming tao may gusto eh. Okay? Next po, 7. Listening to dream stealers. Ayan. There's one person who can change your whole life. This person is you. Ang dami pong dream stealers, no? Pwedeng yung self-doubt mo, pwedeng yung pamilya mo mismo, mga magulang mo, yung society, yung mga tao sa paligid mo, yung mga bashers mo, haters, yung ego mo mismo. Sarili mo mismo, yung kalaban mo, yung fear mo, yung mga kinakatakutan mo, yung mga kamag-anak mo, 'di ba? Even friends, pati rejection, tsaka yung mindset mo, yung pagiging pessimistic. Lahat po nun, no, pwedeng it's either make or break. No, kung makuha mo yung goals mo, your dreams mo. Kaya make sure na we don't let the dream stealers win. Huwag ka sa kanila mag-focus. 'Di ba? Kasi ako I believe, lahat po tayo people pleaser. Like yung sasabihin, hindi ako people pleaser. Pakialam ko kung ayaw mo sa akin. 'Di ba? Pero in a way, lahat tayo gusto maka-please ng ibang tao. 'Di ba? Lagi kasing importante sa atin yung sasabihin ng iba. Check mo yung sarili mo ngayon. 'Di ba? Tingin mo ba lahat ng ginagawa mo ano, kino-consider mo, "Ay baka sabihin nila ganito, baka sabihin nila ganito." Ibig sabihin ibang tao nagkokontrol sa'yo, 'di ba? Kasi kung lagi mo iniisip yung sasabihin ng iba. Tandaan po natin mentors, 80% ng tao sa mundo or sa paligid mo na lang 'no, they don't wanna see you win or they don't wanna see you be successful. Kasi ang hinihintay niyan yung mag-fail ka. Bakit? Ang tao ayaw ng nalalamangan.
'Di ba? I believe naman na we are born good people, pero innate kasi sa tao, lalo na sa ating mga human beings, hindi tayo perpekto, eh, 'di ba? Tao lang tayo, lagi natin sinasabi. Innate sa'tin yung pagiging selfish, pagiging makasarili, yung sarili lang yung iniisip. Totoo po yun, innate sa tao kahit mabubuti naman din tayong tao, 'di ba? Pero ang maganda lang sa I Am Worldwide, natuturuan tayo na hindi dapat gano'n. Dapat maging masaya ka sa success ng iba, 'di ba? Kasi ikaw na yung susunod, 'di ba? Dito tulungan pataas, sa labas hilahan pababa, okey? Kaya huwag kang papayag na ikaw yung magiging source ng ibang tao na bitawan nila yung maging pangarap nila, yung mga pangarap nila, 'di ba? Dapat tayo yung tumutulong sa kanila. Kaya ikaw din, huwag mong hahayaan yung sarili mo, 'no, na huwag kang makikinig sa mga dream stealers, 'di ba? Kahit pa minsan kamag-anak mo 'yan, minsan kasama mo pa 'yan sa business, 'di ba? Kaya sinasabi natin, eh, surround yourself with people na namo-motivate ka, yung nagpu-push sa'yo. Huwag yung lugmok na tao yung makisasamahan mo. Na, "Friend, ang hirap mag-invite, wala akong ma-invite, wala akong mapa-join." "Oo nga friend, baka hindi para sa'tin 'to." Alam mo yung dun ka sumama ta's pareho kayo nag-quit. 'Wag gano'n, dapat kung may gano'n, ikaw na yung tumulong sa kanya, 'di ba? Hindi yung ikaw yung sasama ka pababa, 'di ba, pa-quit. So, kailangan po block the noise tayo when it comes to dream stealers. Ayan, mga pitfall, they let others talk them down on their dreams, they let others dictate their actions, they let others bully them into quitting, they actually entertain dream stealers. Alam mo yung mga taong ganito, eh, meron kasi akong napanood kagabi. Sabi ko, "Bakit 'tong taong 'to, alam mo yung wala siyang ibang bukang bibig, baka sabihin ng ibang tao ganito tayo, ganito tayo." Alam mo yung ginagawa lang niya yung mga bagay-bagay dahil sa sasabihin ng ibang tao. Naging prison siya nung ano, nung tingin sa kanya ng ibang tao. Wala kang mararating pa gano'n kasi controlled ka ng iba, eh. So, ikaw dapat tayo control natin yung sarili natin, okey? Ano kailangan nating gawin? Stay away from them, period. No ifs, no buts, okey? Tapos, nakita niyo po ba 'to, si Louie the Frog? Sino nakakilala kay Louie the Frog? Kuwento lang po ako, mabilis lang, Si Louie the Frog, palaka siya, baka si Louie the Frog. Nahulog siya sa isang balon. Tapos 'di siyempre balon madilim, 'di ba? Anong tendency 'pag nahulog ka sa balon? Gusto mong makawala. So, ang ginagawa ni Louie the Frog, tumatalon siya. Tapos nalaman niya, marami din palang palaka na nahulog din dun sa balon. Tapos sabi nung mga palaka dun, "Naku Louie, tigilan mo na yung kakatalon mo, hindi ka makakalabas dito. Kami ang tagal-tagal na naming tumatalon, eh, hindi pa rin kami nakakalabas. Mapapagod ka lang diyan." Alam mo yun, ang daming sumisigaw sa kanya, "Naku iho, ilang taon na ako dito, dito na ako mamamatay, wag ka na umasa makakalabas." Ang daming discouragements na nagsasabi na hindi siya makakalabas. Pero si Louie, nagtuloy-tuloy lang. Talon lang siya ng talon, hanggang eventually si Louie the Frog nakalabas nung balon. Naiwan yung mga nagdi-discourage sa kanya dun sa balon. Ta's yun pala, it's a social experiment na may mga scientists na tinest sila, tinignan kung bakit, anong special kay Louie, bakit sa lahat ng nahulog sa balon na palaka, siya lang yung nakalabas. So tinignan nila, chineck nila, sabi nila, "Wala namang special kay Louie, eh." May special kay Louie, actually may defect nga siya, eh. Bakit? Kasi si Louie pala napag-alaman nila ay bingi. So, yung akala niya na yung alam natin na discouragement sa kanya, yun pala ang akala niya chini-cheer siya, "Go Louie, makakalabas ka dito, tumalon ka lang ng tumalon." 'Di ba? Hindi niya alam, dine-discourage siya. Ang mind niya positive, hindi niya kasi naririnig, eh. Kaya importante, 'di ba? Block the noise. 'Pag alam mo hindi makakatulong sa'yo, i-block mo na 'yan, 'di ba? Kung alam mo may nakikita ka sa social media, hindi naman nakakatulong sa'yo, nakakatanggal ng positive vibes sa'yo, ng peace mo, i-unfollow mo 'yan, i-block mo 'yan, 'di ba? Huwag mong hayaan na may basura na itatapon sa'yo, 'di ba? Kasi negative thoughts will lead to negative life. Imposible na maging positive yung buhay mo kapag puro negative yung naririnig mo, 'di ba? So, kailangan matuto din tayo kay Louie the Frog. Ayan, so eto pa, sabi dito na, "Don't let someone who gave up on their dreams
talk you out of yours. Sabi nga sa Pursuit of Happiness, kilala to? Si Will Smith. Diba yung movie nila? Don't ever let somebody tell you, sabi niya to sa anak niya, you can't do something, not even me. Alright? You gotta dream, you gotta protect it. People can do something themselves. They wanna tell you you can't do it. If you want something, go get it, period. Sinabi lang niya basically na wag mo nga hayaan yung ibang tao, pigilan ka, kahit ako. 'Di ba? Grabe. Totoo eh. Kasi, bakit? Sila ba mag-e-enjoy nung makukuha mo kapag hindi ka nag-stop? Sila ba magbabayad ng bills mo? 'Di ba hindi naman? Ba't ka makikinig? Kanino mo gusto makinig? Sa taong nag-quit, hindi nakuha yung mga pangarap nila? O dun sa mga tao na hindi sumuko at nakuha yung pangarap nila? Pili ka ng pakikinggan mo araw-araw. Okay? So, next natin, ito number 8. Malapit na tayo, mentors, ha? Kapit mga tertiary, onti na lang. Pag-dinner na. Abusing your mentor. Ayan. I hope wala naman siguro dito sa Team Eagles na nag-aabuso ng kanilang mga mentor, no? Kasi sabi nga dito, your mentor is not your employee. You are business partners. And as business partners, you have to treat your mentor with the kind of respect you want to be treated. Clear yon? Some downlines burn their uplines with endless complaints, comparisons, and other emotional demands. Ulitin natin to, ba gusto nyong i-record para send sa mga leaders nyo. Pero nga dito nafe-feel na naabuso sila. Wala naman sana. Pero hindi natin maiiwasan, mentors, no? Minsan, kung sino pa yung hindi active, kumakautos, magpapasuyo na lang ng mga products, gusto pa mamadaliin si mentor, alam mo yun? Ang mga mentors po natin, lagi nilang sabihin, lagi na sinasabi, natutulungan tayo. Yes, totoo kasi yun. Tumutulong po ang mga mentors nang walang hinihinging kapalit. Nakakarinig ka na ba ng mentor na nagpabayad ng lahat ng gagawin niya na ipapakisuyo mo? Wala naman eh, di ba? Kasi sinasabay niya yan sa mga pag-process niya ng mga pay-ins, ng mga maintenance. Pero, again, hindi po lahat yung, for example, mentors, may mga, kunyari magpapasuyo ka, yung mentor na papakisuyuan mo, ang tatrabaho lang, pupuntahan lang sa office yung i-order mo na products. Kunyari, walang kotse yan. Umulan, umaraw, nagpupunta yan ng office. Maghihintay yan. Alam mo yun, yung iba part-timers pa, isasabay yung products mo. The least we can do is wait patiently. 'Di ba? Hindi naman po pwedeng ura-urada, kabibigay mo lang yung orders, agad-agad mapupuntahan niya yan, lalo na kung part-timer. O 'di ba? Kung hindi naman, syempre ang mga ibang mentors po, may mga schedule yan ng pagpunta sa office. Syempre, sinasabay-sabay nila yung iba, kaya mo sila mamadaliin. Okay, kung kailangan na kailangan, pwede kang dumiretso sa mga IBC natin. Okay, kailangan po nasasanay na tayo na dumidiretso sa IBC. Kasi ang mga IBC natin, kailangan natin mag-leverage sa kanila. May mga ano yan, may mga JNT yan. Once umorder ka, pwede mo na ipadiretso sa kanila. Pasend, ipadala sa mga, kung saan mo man ipapadala. 'Di ba? Sobrang gaan na po ng trabaho natin pagdating sa mga ganon. Si mentors, andyan yan, para tulungan ka, i-build ka, ganon. Pero yan lang naman. No, kasi meron akong mga naririnig, no, na hindi naman manghihingi ang mentor mo ng pamerienda, pero hindi na masama yung magbigay ka ng something, lalo na kung naabala siya. 'Di ba? Kasi may mga naririnig ako, sakto yung ibibigay na pera. Wala man lang, alam mo yun, mamamasahe yan, maglalakad yan ng pagkalayo-layo. O kung may kotse man, syempre magagas yan, magpapark yan. Hindi yan manghihingi sa'yo ng bayad. Pero out of your generosity na lang, kung magbibigay ka. Na o mens, pang ano mo, pang merienda, ganun. Kasi nakikita namin yung sacrifices ng ibang mentors, 'di ba? Lalo na kapag full-time yan, na alam mo naman na ang source of income lang niyan ay, ang bread and butter niya ay am worldwide lang. So, kailangan maging ano po tayo, maging considerate din tayo sa kanila. Okay? Tapos, alam mo yung magsisend ng link ng mentor mo, pini-PM ka pa sa link, tapos di mo man lang attendan. Tapos mag-chat ka, ang dami mong ipapakisuyo, gusto mo ora-orada pa. Ririltukin ko na kayo, ha? Alam mo yung give and take tayo dito. Kung gusto kanyang matuto, bibigyan kanya ng oras, bigyan mo siya ng oras. Bakit?
Kasi kapag nagpapakisuyo ka, nagbibigay siya ng oras sa'yo eh. Kesyo pa may isasabay yan o wala, eh, 'di ba? Isa ka sa priority niyan. Kaya please, kung mga ganito po, support tayo. Be a team player. Okay? Sinabi ni Mentor Ikay, attend ka ng EMC Girls Habit, attend tayo. Kasi yung ginagawa naman ng mga ganito, hindi naman para sa kanya to eh. 'Di ba? Walking vision board na po si Mentor Ikay. 'Di ba? Ginagawa niya to para sa atin. Okay? Kaya huwag kang maiinis ba naman 'tong mentor ko send ng link. Tapos ni isa hindi mo pinapasukan, tapos mag-chat ka lang, papabili ka ng ganito, papaganito, ganito, ganyan ka. Marami bang ano, marami ba diyan na nag-a-agree? I believe maraming nakaka-experience. Yun lang, sabihin ko lang, no? Kasi pwedeng hindi masabi sa'yo ng mentor mo, pero promise, mababait po yung mga yan. Okay? Hindi rin naman pwede mentors na ibabato natin sila sa kanila, puro complaints. Okay? Hindi ka na nagbalita ng maganda, puro away pa. Alam mo yung alagaan din po natin ang mentors natin. Bakit? Walang taong perpekto. Tayo hindi tayo perpekto. Ang mentors natin hindi rin sila perpekto, 'di ba? No one's perfect. All of us are a work in progress. May strengths sila, may weaknesses sila. Same sa atin. So alagaan mo yung mentor mo. Huwag mo siyang aabusuhin. Huwag kang maging unfair sa kanya. At lalong-lalo na pag may hindi siya nagawa, may nakalimutan siya or may sinabi ka hindi siya nag-agree, huwag mo naman siyang sirain. Huwag mo siyang sisirain lalo na sa kapwa mo leaders. Okay, akala natin minsan hindi nangyayari, pero alam naman natin people business 'to. May mangyayari at mangyayari mga conflicts, pero hindi naman siguro ano, kabawasan sa pagkatao mo ang pagiging mabuting tao at pagrespeto lalo na sa mentor mo na nagdala sa'yo dito sa negosyo. Okay po? Kung kaya mong solusyonan yung mga problema mo, kahit huwag mo ng padaanin kay mentor, okay? Pero kapag di mo kaya, saka ka umakyat sa kanya. Kung may paramdam sa kanya na kailangan mo lang siya kapag may problema ka. Okay, kasi yung batuhan ng puro basura yung mentor mo. Yes, sinasabi natin, when you're up, go down. When you're down, go up. Kasi sila yung makakaintindi sa'yo. Pero kailangan din ng aruga. Okay? At saka ng ano, understanding yung mga mentors. 'Di ba? Akit ka rin kapag may mga na-achieve ka. Mens, may bago kang pay-in. Huwag yung magsasabi ka lang pag may uutos ka, may papakisabay ka, or meron kang problema na papasolusyon sa kanya. Okay, mentors? Bakit? Kasi soon you will also assume the role of a mentor. Kung bago ka, okay lang 'yan. Kasi ma-excite ka, marami ka pang ma-e-experience, 'di ba? Monkey see, monkey do. Okay, kung ano yung nakita, kung paano ka sa mentor mo, gano'n din yung magiging mga leaders mo. Yung organization mo, kung sino ka, gano'n lang din sila sa'yo. Okay? Okay lang ba? Take niyo na yung opportunity na 'to to thank your mentor. Lagay mo diyan, "Thank you mentor." Lagay mo yung name para ma-feel niya na sa kanya ka nagte-thank you, 'di ba? Libre po mag-thank you, i-chat mo dun sa chat box kasi lalo na kung nandito ngayon ang mentor mo, 'di ba? "Thank you Mentor Joyce, Mentor Ikay, Mentor Pat." Sabihin ko na lang din. Ayan, mag-chat ka, thank you ka sa mentors mo. Kasi kung wala sila, wala ka rin dito, 'di ba? Kung wala Mentor Ikay, walang Team Eagles. Wala tayo ngayon dito. 'Di ka na nakikinig sa'kin magngalngal ngayon, charot. Hindi. Thank you ka lang, bigay ko na 'tong chance mo para mag-thank you ka. Kung wala yung direct mentor mo, walang problema. Thank you ka dun sa taong tumutulong sa'yo, sa nagbi-build sa'yo, 'di ba? Ayan, so thank you mentor sa lahat po na nagpa-participate. Joining other MLM company, number 9. Sige, kung gusto thank you ka lang diyan. Okay, sabi nga dito, if you chase 2 rabbits, you will lose them both. Okay? Wala po. Meron na ba kayong alam? Top 1 sa maraming company, 'di ba wala? 'Pag top 1 ka, focus ka lang sa isang company. Mentor me, tingin niyo ba naka-join yan sa ibang MLM company? Hindi naman eh, Mentor Pitch. Tingin mo naka-join sa ibang company yan, ibang barley? Siyempre hindi. Kasi kailangan natin mag-focus kung gusto natin mag-excel sa isang bagay. Kahit anong industry pa yan. Okay? All successful people are laser focused. For example na lang, Tiger Woods. Grabe, 'di ba? Ang taas ng net worth niyan. Saan? Dahil sa na-master niya na sport na golf.
Michael Jordan, bakit siya ang GOAT, greatest of all time? Dahil sa basketball. 'Di ba? Pwedeng si Michael Jordan nag-golf siya, pero hindi niya siya ginawang profession. Bakit? Kasi focus siya saan siya magaling, kung ano yung inaral niya, yung basketball. 'Di ba? Mahirap po kasi maging jack of all trades, pero master of none. 'Di ba? Kailangan kung gusto mo ma-master sa I Am Worldwide, dito ka focus. Huwag ka na mag-join ng kahit anong MLM company. O kaya, huwag ka nang mag-isip pa ng ibang negosyong itatayo mo. Okay? Ayan. X, the successful warrior is the average man with laser-like focus. Sabi nga dito, follow one course until successful. Again, wala kang makitang top earner na naka-join sa 2 o 3 company. So, focus lang tayo sa I Am Worldwide. Next, burnout. Last na po to, mentors, no? For sure, lahat naman tayo na-experience ang burnout. Kahit minsan sa buhay mo. 'Di ba? Lahat naman tayo napapagod, tao lang tayo eh. Cellphone nga nalolobat eh. 'Di ba? Puwedeng naiisip mo, wala naman nangyayari sa akin. Kahit bigyan ko pa ng oras 'to, parang ginawa ko na lahat. Believe me, hindi pa nagawa lahat. Okay lang po magpahinga para hindi ka ma-burnout. Tao lang tayo, kailangan natin magpahinga. Si Lord nga nagpahinga eh. 'Di ba tayo pa, hindi naman natin kaya lahat ng bagay. Sabi dito 'no, rest if you must but never quit. Connect to God, the password is prayer. Always remember, mentors, no, may mga bagay tayo na hindi maabot ng kamay natin. Pero kaya siyang abutin ng panalangin. Okay, ng prayers. Bakit? Kasi lahat ng nandito, lahat nakikita natin, lahat ng meron tayo dito sa mundo, si Lord lang naman yung source niyan eh. So, ano pinagpipray mo, kung ano yung mga desires mo na nilagay niya sa heart mo, siya lang din ang makapagbigay niyan. Okay, kaya andito man siya sa huli, pero lagi nating tatandaan, put God first. Siya lagi ang mauuna sa lahat ng desisyon na gagawin natin sa buhay natin, 'no? Sabi nga sa 2 Corinthians 12 verse 9, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." I-accept natin, tao lang tayo. Yes, we have weaknesses. Pero kailangan kapit ka sa source, 'di ba? Hayaan mo si Lord ang magbigay ng joy, love, at peace sa buhay mo. And, sabi nga dito, compare lang natin successful people from unsuccessful people. Successful people, they take responsibility for their actions, while unsuccessful people blame other people. Successful people help others succeed, while unsuccessful people want others to fail. Successful people practice continuous learning, while unsuccessful people think they know it all already. Yeah, successful people talk about ideas, while unsuccessful people talk about other people. Successful people talk about set goals and develop life plans. Unsuccessful people never set goals and have no plan. Successful people have a sense of gratitude, and unsuccessful people have a sense of entitlement. Okay? So nakita na natin, 'di ba? Yung mga sinabi ko sa inyo, yung mga kailangan nating iwasan. Nakita mo na dito yung mga ginagawa ng successful people, tsaka yung mga ginagawa ng unsuccessful. So ano gagawin mo? Yung ginagawa ng successful people, sorry. So kailangan natin makinig sa mentors natin, no? Patapos na tayo mentors. Kaya ako po ito diniscuss, hindi para gawin natin. Okay? Kundi para iwasan natin. Sabi nga nila, your experience is your best teacher. Pero yung experience of other people is your best teacher. Bakit? Kasi makakaiwas ka na sa mga maling pinagdaanan nila. Okay? So, pag makakaiwas ka doon, ano mangyayari sa'yo? Mas marami kang time. Less na yung magiging, you will save time, effort, and even money pag iniwasan mo yung mga diniscuss ko kanina na top 10 na major reasons. Bakit yung mga tao, 'di ba hindi naman lahat ng tao na nandito ngayon kasama na nag-join kasama mo, andito pa hanggang ngayon. 'Di ba marami na nag-quit, marami na nagpahinga, maraming hindi tumuloy, pero huwag kang papayag na isa ka sa kanila, 'di ba? Anong gagawin natin? Ito yung mga iwasan natin. Okay, so lastly, at the end of the day, we are accountable to ourselves. Our success is a result of what we do.
Ang mentor po natin, guide lang yan. Okay? Ikaw pa din yung responsable sa success mo. Kaya nga yung account mo sa'yo nakapangalan eh. Diba? 100%, ang successful po ng mga tao, no, they take 101% responsibility sa lahat ng mga resulta nila. So kung ano man ang meron sa'yo dito, ikaw ang accountable sa result mo. Okay lang ba, mentors, no? Kasi kay Mentor Elise, sa wellness hour, lagi niyang sinasabi, ano yun? Ang dinideclare namin doon, my health is my responsibility. Dahil ikaw ang responsible sa success mo, okay lang ba kahit mahaba, i-type mo dyan, my success is my responsibility. Reminder sa'yo na walang ibang responsable sa success mo dito sa business o kahit saan man. 'Di ba? Pero ikaw, yung ibang tao, tulong lang yan sa'yo. 'Di ba? Bibigay yan sa'yo ni Lord para tulungan ka. Pero again, ikaw pa rin ang masusunod. 'Di ba? Ikaw ang responsable sa success mo. Ayun lang po. Thank you so much, mentor. Salamat sa mga kumapit. Sakto lang tayo. 7 na ba? 7 na, hindi kayo late sa inyong dinner. Thank you po, Team Eagles. Thank you so much, mentors. Again, I am Grace Perez and I am worldwide.